Ay, praise the Lord. Amen. At saka, of course, number one prayer. So, ngayon, sa awa ng Diyos natin, Praise the Lord. o hindi pa siya makalangkas, kasi dalawa rin yung kamay niya, yung paa niya. Kasi totally talagang parang lantan-lantaran, hindi nagsasalita, ayaw nang kumain. Talagang parang bumabalik ka talaga niya yun. Of course, 94 na po siya. So, pero sa awa ng Diyos, lumalaban pa rin siya. Praise the Lord. Praise the Lord. Sana, dalahin ko pa rin na tuloy-tuloy na yung kalakasan niya. Dagdagan pa rin yung buhay niya. Higit sa lahat, makarating siya sa langit. Praise the Kaya Lord. nabaptize na po siya. Amen. Sa banal sa si Pastor Chenga ay nagbaptize sa kanya. Praise the Lord. So, and then, nakasida siya ng Holy Ghost state. Wow. Pero hindi siya nagpabaptize doon dahil may kabila kasi nanay ko. Yan, awa. Kontrabida. Pero salamat sa Diyos dahil hindi natuloy for 33 years and then nabaptize mo siya sa panalangin ko. Praise So, God. ngayon, ang prayer ko na lang po siyempre, pinapanalangin ko rin siya, tinuturuan ko siya mag-worship kasi tamad na talaga magsalita kung matanda ka na pala. Hirap. So, mayroon kang, may relate mo yan sa isip na nag-alakan ng matanda. So, ang iningi ko lang na bago siya kunin ng Diyos, yung mapuspos siya ng presensya ng Diyos. Pero yung ginawa niya kay Nanay Brenda, Nanay Brenda, na pinalangin natin siya at bago siya kinuha ng Diyos, yung Praise the Lord. pero nang dalahin ko sa tatay ko na bago siya kunin ng Diyos, makapag-impress na siya ng Diyos. At ganoon din po yung bagyo, salamat sa ating Panginoon na tayo ingatan, nasa mabuting kalagayan. Although may nagkasakit, pero salamat sa Diyos, pinapagaling niya tayo at hindi ko tayo nangyayari. Kaya patuloy at matuloy ulit ang gawa ni God all the Lord. Amen. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. At hindi lang sa kanyang mga anak, kundi sa mga mahal natin sa buhay, mga kapatid. Amen. Sino pa po? Kunin ko rin ang pagkakataon na magpasalamat sa atin ng Panginoon. Kasi, tama po yung sabi ni Madam Edeline na yung bagyo, salamat atin. Walang napinsala sa atin, walang nasaktan sa bawat isa sa atin. Amen. Tunay na ang pag-ingat ng Panginoon ay nasa atin. Kasi doon sa bahay nila Auntie Marie, first time na nagkaroon ng baha na hanggang sa tuhod. Dati-rati, hindi kami nababaha doon. Pero pumasok sa loob yung pan. Hindi naman nabaha yung loob ng bahay, kaya lang sa labas, hanggang tuhod. So, salamat sa Panginoon dahil yung alon sa baybay, hindi na lumakas. Kaya salamat sa panalangin natin na sana yung bagyo ay hindi na tutuloy. Sana yung bagyo, hindi na tutuloy yung papunta na naman dito. Tapos salamat sa bagyo dahil tinuruan niya tayong lumuhod dahil sabi nila super typhoon yun. At salamat sa Panginoon at ayan, iningatan niya tayo. Isa pa, nagpapasalamat kami sa Panginoon, si Sister Nelda, Sister Karina at ako. Salamat kay Sister Dicel at tinanggap na po nila ang Bible study sa kanilang bahay. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi pagamat na andyan yung palaging gabi-gabi kami umalis kasi at alam niya alas 6 ang ano namin, nagawa namin ng paraan na ma-share ang salita ng Panginoon sa bahay nila Sister Dicel ng Lunes ng alas 6, alas 7. So, binabalik po namin ang pabuhay ko sa salamat. Amen. Sino po mga kapatid? Meron pa po ba mga kapatid? Ay, bakit? Ito rin ay upapasalamat sa Panginoon dahil nung ngayon, nakaraang Lunes, nagpasundo si Giri ko doon sa Bigmani. Nagmamadali ako doon. Nung nakabilisan ng pag-trade ko doon sa motor, hindi ko nakita yung babae na din pala sa gila. Bakit? Pero salamat sa Panginoon dahil hindi ko siya nabunggo. At papasalamat ako sa Panginoon dahil palagi niya ako huminga para sa pagkasay ng gagawin. At papasalamat din ako sa Panginoon dahil itong Bible study na si Madam tayo. Kaya napakabuti natin. Amen! Amen. Ganun na napakabuti ng ating Panginoon. At ako rin mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil iningatan niya po kami sa bagyo. Dahil kung wala pa po kayong bagong bahay, siguro mga kapatid
tumba na yung bahay namin dahil yung mga kader niya mga kapatid, inatay na sobra mga kapatid. At nagpapasalamat ako sa Panginoon mga kapatid, although kahit hindi natuloy po yung pagkuha po namin ng passport mga kapatid. Hindi pa kayo pupunta sa ibang bansa, kukuha lang po ng passport. So, nung October po ng first month, namimili na po kami mga kapatid. Anong araw? Kasi halos lahat po available. Tapos sa mga kapatid, 24 po dumating yung bagyo. Kaya sabi lang, pupunta pa kaya tayo. Tapos buti na lang po may nag-email sa amin na pwedeng ibang araw na lang po kasi cancel po yung mga operations nila. So yun lang po mga kapatid. Binabalik ko po ang kapatid. At salamat sa Panginoon. Amen. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Sa bawat testimony natin, nagpapatunay lang na ang ating Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin, na nandyan siya, na iniingatan niya tayo palagi. So, dadako po tayo sa masasayang awit. Amen. So, tinatawagan ko po si Sir Seni. God bless you. God, are you blessed mga kapatid? Mahal pa natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Sumalaya na po tayong tumayo. Praise the Lord. At ating pong ibigay ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Praise God. Sapagkat tunay na kung tayo sama-sama mga kapatid ay ibibigay niya ang ating pagpapala. Praise the Lord. So, awitin natin ang nagsasabing, mahal na mahal kita.
Praise the Lord. Amen. Talagang napakabuti ng ating Panginoon dahil tila may bagyo pa ata. Kasi lahat ng mga parang hindi prepared. Kasi nabagyo tayo, di ba? So parang mental block ang nangyari sa akin. So hindi na po pagtatagal mga kapatid. Tinatawagan ko na po ang ating lecturer. Siya po ay galing ng ano ba to? Galing ng Australia. Praise the Lord! So maganda pala ngayon ang ating lecturer galing ng Australia. Amen! So, tinatawagan ko na po si Sister Karina. Sabihin niyo, God bless Sister Karina. Praise the Lord. Praise God. Tanggalin po sa inyo mga kapatid. May babagi ko po sa inyo ay maikli lang po. Hanggang ganito lang. Magandang gabi po sa ating mga kapatid. Bagamat first time ko po na tumayo sa harapan ay alam ko nagagabayan ako ng ating Panginoon. Bago po muna tayo mag-umpisa, hinihingi ko po kay Sister Edila ng ating Panginoon. Amen. Tayo yumuko at manalangin, nakatay na po Panginoon, ang lecture na ngayong gabi, mga salita sa ating Panginoon. Lord, ganda po kami ng kalooban mo Panginoon. Let her, my God, do your will, my God. Isignatin mo siya, her knowledge and wisdom, anointing love, Panginoon. And tulungan siya, Panginoon, Lord, kung anong kalooban mo Panginoon, ang bilang dahil ngayon siya yung gabi. At tulungan din po Panginoon na magkaroon din po kami ng pagtutungan at desire na magkinig na yung mga salita mo Panginoon. Kaya awag mo hayaan, may naglan sa aming pakikinig. Lord, help us, my God, to be alert na marinig namin ang mga tino po Panginoon. Alam ko Panginoon, lisahe ka, meron kang bagay sa aming gitna. Idalayin ko Panginoon sa mga Panginoon ng mga in Jesus' name. Amen. Huwag yung makutitig ng mga kapatid, first step ko po talaga. Ay babagi ko kayo sa inyo ay makikibuklat muna tayo sa Philippians 4:13. Sabi dito, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang title ko ay lakas ng loob. Ay tatanong ko ako sa inyo mga kapatid. Naranasan nyo na po bang mawala ng pag-asa? Yung feeling mo na gusto mo nang sumuko mga kapatid. Ako po, mga kapatid, naranasan ko na po mawala ng pag-asa mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, bago pa lang kami nagsasama ng aking asawa ay masaya pa kami. Nagagawa pa naman namin ang lahat. Tulad ng turuan niya ako maglangoy, kung ano-ano maglambat. Habang tumatagal na po mga kapatid, parang may kulang sa aming buhay. Hanggang kami ng 3 years na pagkasama, matagal na po kami mga kapatid na wala pang anak. Hanggang isang araw, tungyan kong lalaki, pag dumadaan si asawa ko, may sinasabi palagi na mabaho. May mabaho, sabi niya. Wala naman, sabi ng asawa ko. Hindi, meron. Kasi dumaan ka, kasi ito yung
dumaan ka kasi binulog ka, alam mo, itlog na bulog na, ano, yun po ang sabi sa ito, asawa ko binulog. Alam niyo po, nahihiya po ako talaga sa kanya pag narinig ko po yung sinasabi sa asawa ko na gano'n po, na pinulog, tapos naiyak po talaga ako. Tapos po, nung mga 3 years na po namin ay talagang wala po talaga na nawalan po ako ng pag-asa ng mga kapatid. Hanggang sa nag-pray po kami na magkaroon ng anak mga kapatid. Yun po, tinugon ng ating Panginoon ng aming dasal na nagkaroon ng isa. Hanggang sa naging 3 po mga kapatid. Hindi po, at saka hindi po namin inasahan na isa pa pala ang darating sa aming buhay. Si Ina po pala ang darating sa buhay namin. Yun na po yung last na amin, na anak ko na ano. Yun po ang binigay sa amin ng ating Panginoon. Parang nawala na po ako. Yun po. Alam niyo mga kapatid, huwag kayong mawala ng pag-asa hanggang andito tayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng lakas ng loob. Maraming mga kapatid, maraming pagsubok at dadaan sa ating buhay. Kung marunong lang tayo magpahalaga at magdasal sa ating Panginoon, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon upang malampasan natin ang mga darating na pagsubok sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, ang problema o pagsubok kalakip na sa ating buhay. Kung alam mo lang i-handle ang ating problema. Araw-araw ang problema ay nandiyan. Pagising pa lang sa umaga, lalo mga nanay, nag-iisip sila kung ano ang kakainin ng mga anak nila, asawa, sila pa nag-aalaga, hanggang sa gabi na yun, bago matulog. Yun ang ilaran ng mga nanay. Kaya hanggang maghapon yung problema na yun, wala yan sa atin hanggang nasa Panginoon tayo, walang imposible bibigyan tayo ng ating Panginoon ng pagsubok. Kung hanggang saan ang ating hangganat at hinihikayat at inahamon ka maging mas malapit sa Diyos araw-araw. Malapit na po tayo mga kapatid sa tandaan natin, ang pananalig sa Diyos ay pagpapakita ng ganap na pagtitiwala sa Diyos. Ano man ang ating harapin sa buhay. Kaya palakasin mo ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsimba, paggawa ng mabuti, pagtiwala sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kung minsan may mga pagkakataon hindi natutupad ang gusto natin o hinihiling natin sa ating panalangin, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa at mawala ng loob. Maaaring may mga gustong ituro sa atin ang Diyos, maaaring hindi pa ito ang tamang panahon o may ibang mas magandang plano ang Diyos para sa buhay natin. Ang malaga ay patuloy tayong manalig sa Kanya habang ginagawa rin natin ang ating makakaya upang matupad ang ating mga bitiin sa buhay. Dito na po ako magtatapos. Sabi ko sa lecture ni Sister Virgie nung Friday, lahat ng pagsubok may dahilan, lahat ng paghihirap may katapusan, lahat ng problema may solusyon, lahat ng pagbagsak may panahon. Walang hindi malalampasan kapag ang Diyos ang ating sandalan. Amen! Tapos naman daw. Tapos na po. Laban ko lang po yung spirit. Salamat sa Diyos dahil kahit first time ni Sister Karina, nagkaroon siya ng kalakasan. Praise Amen? God! So, good job. Yeah, good job! At least, makapagsalita ka. Ano Malakas muna? ang boses niya ngayon. Na bago ko ba't ako nakatayo? Wala akong masabi. Sabi ko, praise the Lord. So, pero salamat sa ating Panginoon dahil ang kalakasan natin ay galing sa Diyos. Amen? Kung nagagawa man natin ito nakatayo, makapagturo ay dahil sa awa at grasya ng ating Panginoon. Amen? So, napakaganda ng salita ng ating Panginoon. Thank you, Sister Karina, for using you for her glory. Amen? Dahil alam natin na bawat
lakas na pinapagamit natin sa Diyos, may pagpapala yun. Amen. So you did a good job, nagsikap ka, alam ko, nagpuyat ka, hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain, hindi mo na kinakausap si brother. Mga anak mo, minsan hindi mo nagagampanin yung tungkulin mo dahil mahirap kumuha ng lesson. Alam ko, naranasan niyo rin, Brother Judah. Amen? Kung di ka tutulungan at gigiyahan ng Diyos, talaga napakahirap. So talagang samahan natin to ng prayer. Tuwing tayo mangaral dito, magpagamit, samahan natin ng prayer. Huwag niyong kalimutan, there's power in prayer. Amen. Dahil ang tanging Diyos lang ang makakatulong sa'yo, dahil ang tumayo dito ay napakahirap. Maraming bubulong-bulong sa'yo dito sa harap. Talagang gawa ng paraan ang diablo para hindi mo matuloy yung lesson na pinagkaloob ng Diyos sa'yo. Pero salamat sa ating Panginoon dahil makapangyarihan pa rin Holy Ghost na tagay natin. To God be all the glory, palakpakan natin ang Panginoon. So, napakaganda ng lesson ng ating binahagi ng ating kapatid, lakas ng loob. Nakukuhalaan natin ang lakas ng loob sa tulong ng aming Panginoon. Iba yung kalakasan natin. Of course, malakas tayo dahil minsan, pag matanda ka na nawala yung lakas natin. Pero pag bata ka pa, malakas na malakas ka. Pwede mong gamitin yung kalakasan mo sa pagtatrabaho. Maraming lakas ang naitutulong sa atin sa araw-araw nating pamumuhay, papunta sa school. Malakas buong katawan mo, masalamat ka, wala kang arthritis. Nakakatayo ka pa. Yan ang kalakasan po natin na pinagagaling ng Diyos, physical strength. Pero higit sa lahat, ang spiritual strength, yun ang napakahalaga. Dahil tayo ay nakipagbakas sa mundong ito na hindi natin nakikita. Maaring ang diablo ay sirain niya ang kalakasan natin spiritually. Manghihina ka. So, anong gagawin niya para manghina ka? Pahinaan niya ang kalooban mo. Maraming siyang ibibigay sa iyong araw-araw. Samantala yung problema na yan, tapos na. Paulit-ulit nagsasabihin sa'yo, hindi ka ba tapos sa problema mo ito? Hindi ka pag-graduate? Yan lagi didikdik niya sa isip natin. Hindi mo kayang gawin yan. Everyday na lang, mayroong pong kahinaan na nating harapin. Sa gawain lang ng nanay, Sister Karina, hindi ka ba nanghihina tuwing gagawa? Ano ba? Magawain, mas nanghihina ka. Physical. Pero kung minsan na-apektuhan din ang spiritual strength natin. Yung pagtitiwala natin sa Diyos, dapat sana ipagkatiwala natin ito ng buong-buo na apektuhan tayo dahil sa mga bagay na nakikita natin araw-araw. Yan ang mahirap pag nanay ka at may anak ka. Pero kayong mga bata na wala pang asawa, hindi nyo maranasan. Yes. Kumbaga, comfortable pa ang buhay natin. Pero sa may asawa, nakaka-relate po tayo kung gaano kahirap itong gawain na araw-araw na ginagampanan natin, lalo na't may anak ka. Amen? Pero sa mga walang asawa, oh, you're so blessed. Sister Virgie. Amen? Si nanay, si auntie. Okay, marami pang single po dito. Pero ang yung challenges naman sa mga walang asawa, yung kalakasan mo, kung minsan may time nanghihina ka, lalo pag may mga problema ka hinaharap, wala kang mapagsabihan. Yun lang ang disadvantage. Amen? Pero kung may asawa ka, meron kang mapagsabihan. Unless yung asawa mo, makikinig sa'yo. Pero may mga asawa din na kung minsan hindi nakikinig. Kumbaga kanya-kanya. Pero pasalamat tayo sa Diyos ng asawa natin ay Christian. Na may takot sa Diyos at handang makinig kung ano man nararamdaman natin. Amen. So ang kainaan ng loob, talagang mararanasan po ng bawat isa, hindi na sa mga nanay, tatay, kundi lahat po tayo. Mga estudyante, nakakaroon din kayo ng kainaan ng loob. Lalo na pagdating sa exam, sino ba hindi natatakot? Sa dami ba namang i-review yung mga estudyante? Di ba natatakot kayo, baka hindi kayo makapasa? Lalo na yung na-review yung hindi binigay ng teacher. Pero may naranasan mo yun ang hirap. So nagkakaroon ka ng kahinaan ng loob. So, kung minsan, nag-give up ka na, kung minsan, sinisisya mo sarili mo dahil nireview ka naman, bakit hindi mo mabas? Dami pumapasok sa isip mo, hindi mo ba alam, kalaban niya nagpapasok sa isip mo. Kailangan alerto, alam mo bilang anak ng Diyos, alam mong paraan kung paano mo siya labanan. Just resist the devil and the devil will flee from you. Amen? So mga kapatid, kailangan po natin
ng Diyos. Huwag niyong sabihin na, ako mahina, Lord, nangihina ako sa kalakasan. Pero salamat sa testimony mo kanina. Kung nangyari man sa'yo, may purpose ng Diyos. Amen. Dahil gusto ng Diyos na i-level up ka. Itaas kayo mag-asawa. Hindi kayo doon, dapat dito kayo. Dahil dito, ang gawain nito, may gagamitin pala kayo mag-asawa sa gawain dito. Amen. Bakit kayo dinala sa lugar nito? Parang natin ang kanina. Minsan masakit ang paraan ng Diyos, di mo maintindihan. Dahil kung minsan, kung nandun ka na sa bahay mo, very comfortable ka, parang ayaw mo lang umalis. Naranasan ko yan. Nasa States kami ni Brother Ronnie, may apartment po kami na nagre-rentahan. Ngayon, nilevel up kami ng Diyos. Pinagpala kami ng Diyos, nakabili kami ng condo. Ay, ayaw kong umalis. Doon sa kinurundan ko. Kasi nasanay na ako doon, comfortable na ako. Malapit sa lahat. Lalakarin mo lang ang grocery. Totoo. So, ganun mentalidad natin na parang umiiyak pa ako. Parang ayaw kong umalis. Sa kabila ng nilevel up pa na ng Diyos, tinutulungan para makaharon ka, binigyan ka ng magandang bahay. Ayaw mo pa. Minsan din ang isip natin makikip. Ang tinitignan lang natin yung comfortable natin, comfort zone natin, na ayaw natin umalis. Yung pala may plano ang Diyos, bakit ka tinatanggal dyan? Amen? So dapat, kung anong sasabihin ng Diyos, Lord, anong kalooban mo, Lord, I'm willing. Pero kung minsan kasi matigas din ang ulo natin, ayaw natin umalis isang bagay. Lalo na comfort na tayo doon sa ginagawa natin. Akala natin tama na yun, pero gusto ka ng Diyos, itaas pa. Pagpapalain ka palalo. Kung sumunod ka lang, buti na lang, Sister Garina, brother, sumunod kayo. Kasi kung di kayo sumunod at pinilit yung marin doon, hindi ito mangyayari itong gawain yung Bible study. Woo! Praise the Lord! Palagpagan po ito. Salamat tayo mga kapatid. Kung ang boses ng Diyos marinig mo, sumunod ka. Huwag ka nang mag-question. Huwag ka nang magreklamo. Lord, anong kalooban mo? Alam ko, ikaw nakakita ng maganda, susunod ako. Ni Abraham at saka si Lot. Diba? Sabi ni Abraham, pinipili niya si Lot. Ano bang gusto mo dyan? Sa magandang lupain o dito sa sa mga bato-bato? Anong pinili nila? Di ba magandang tanawin? Lahat ang gaganda. Walang bato. Gusto niya kasi yung comfortable siya na may tubig, maraming mga halaman, dahil marami kasi silang height. Anong pinili naman ni Abraham? Yung mga bato-bato na buntong hindi mo maintindihan yung lugar. Pero, may kagandahan pala nung pinili ni Abraham. Pero yung pinili naman nila, yung pala kakapahamak niya. Doon pumasok siya sa Sodom at Gomorrah. Kaya ang kanyang pamilya ay, ano nangyari sa pamilya nila? Diba, namatay sila? Yung asawa niya lumingon, kaya naging pillar of salt. Kaya mag-ingat tayo sa pipiliin nating landas. Kaya kung minsan huwag niyong hayaan yung kahinaan ng loob. Ang excuse ninyo, Lord, kasi mahina lang ako, Lord, hindi ko kaya pinapagawa mo. Sa iba na lang may paggawa, hindi ko kaya yan. Iisipan na lang, magtuturo pa tayo. Huwag na lang ako. Huwag na lang akong gamitin. Mas matalino kasi si Kwan kasi sa akin. Hindi ako marunong magsalita. Diyan, Mrs. Karina. Kung hindi ka pa sigurin na sa'yo dito, hindi ka tayo. Tayo magpagamit. Kasi mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos kung magpagamit ka dito. Lahat po mahirap. Of course, kailangan mag-aral ka. Amen, Sister Janet? Di ba, yung message dyan, di nag-aaral, i-pray mo. Pero pag nagsipag na mag-aaral, ipapasa mo sila. Ganoon din tayo sa harap ng Diyos. Kung mag-aaral ka, ginawa mo yung part mo, tutulungan ka ng Diyos. Kung hindi ka naman naghanda, ano tuturo mo? Wala. Paano magtutulungan ng Diyos kung hindi ka naman nag-aaral? May part ng Diyos, may part din tayo. Huwag natin pahinaan ang ating kalooban dahil tandaan natin, lahat ay galing sa Diyos. Amen. Kung ikaw ay mahina sa pananalita, Lord, tulungan mo kung magiging madaldal tulad sa virgin. Bango ka. At least ginagamit niyo sa pag-Bible study. Amen? Kung mahihayin ako, Lord, tulungan mo kung maging malakas. Hindi ako mahiya. Bakit ako mahiya kung tama naman ginagawa mo? Mahiya ka kung ikaw ay nananakaw. Mahiya ka kung ikaw ay sumali. Mahiya ka na kung may ginagawa kang kasamaan. Pero kung ang ginagawa mo ay para sa kalooban at kalwalatiran, Panginoon,
magpakasaya ka, magpakalakas ka. Dahil lahat ng ginagawa ay sa Panginoon. Para mapalubaran natin siya at alalahanin niyo pag ikaw ay nagpagamit, pagpapalain ka ng Panginoon. Praise the Lord! Di ba napakaganda ng aking pinag-aralan? Lakas ng loob. Gamitin natin ito sa para sa kapulian ng Panginoon. Kung nangihina ka, hilingin mo lang sa Diyos. Dahil sabi ng Diyos, kasi hindi kayo nananalangin. Kaya, tuas, mabilis. Hindi nyo tuloy natatanggap yung ninyo dahil hindi kayo nananalangin. Kailangan nyo rin kumausap sa Diyos kung may mga kahinaan ka dahil alam naman natin lahat tayo may kanya-kanyang kahinaan. Ibang kahinaan ni Sister Karina, ibang kahinaan ni Super G. Kaya, ipanalangin natin ang bawat kahinaan natin. Kung tulad nung ito mga kapatid, kung high blood ka, kailangan kong kumain ng lechon araw-araw. Hindi pwede. Dahil magkakasakit ka, kakamatay mo, bawal kasi yun eh. Yun ang kahinaan natin. Kaya sabi mo, Lord, tulungan mo po ako malabanan ko, hindi kumain ng lechon. Diba? Dahil kakasama mo yan. Ang Diyos naman nakakaintindi sa sitwasyon natin at tumutulungan niya tayo. Amen? Ano pa marami pa tayong kainahan? O ang kainahan mo, lagi na lang, ano na tawag nito, wait lang, wait. Sa mga anak. Diba? Dahil sa mga dami yung ginagawa ko, ang kainahan mo laging ganon. Lord, tulungan mo po ako, Lord, na kung may pinag-uutos sila magawang kanan ko, magawa ko. Paano natin ang Panginoon? Masyado tayong medyo. Any question? Okay na. Maliwanag. Ibig sabihin, may nintindihan po tayo. Alright? So, ako naman magtatanong. Okay? Sister Ramela, pwede bang tumayo ka? Halimbawa, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na sa ibang bansa. Kali. So, anong gagawin mo? Manghihina ka ba? Magiging excited ka ba? Or magiging challenges mo ito? For example, ginagamit ka ng ating Panginoon dito sa gawain mo. Anong first step mo kaya pwede mo gawin? Pray po, ask po kay Lord kung kalooban niya po na makapunta po ako sa ibang bansa dahil kung ano po yung kalooban ng Diyos, hindi po ako matutunod. Eh, pwede ka nang gamitin sa abroad. Kung pwede po akong gamitin sa abroad, ang ginawa ko na po kasi, naghahanap po ako ng parang UPC po, UPCI po yung certificate sa ibang bansa. So parang, yun po, pag pupunta ako ng isang lugar, yun po yung unang hinahanap ko, Sister Adeline. Pero for example, ginagamit ka dito sa The Dubai Church. Aalis ka ba? O hintay mo may kapalit ka? O hindi na, ayaw mo ng Diyos na magbahalang maghanap? Ikuhaan mo ba yung responsibility mo dito? Lord, bahala ka na maghanap kasi kailangan ka nung umalis. Nangangailangan nila ng tulong. Ano kailangan mo doon? Challenges mo yan, anak. Ano pwede kong gawin? Papaalam kay Pastor. Kung payagan ka. Kung meron din po, pwede pong sumalo po ng, para hindi naman po maiiwan po. If, for example, dito po kung walang magagamit po, ganun po. Pero pag wala, wala pa, pansamantala, anong gagawin mo? Ay, magiging attitude mo. Ang hinahanap mo, hindi ka pinayagan, malulungkot ka, maglilibig ka sa Diyos. Ano kayo magiging attitude natin doon? Ang dapat po namin po yung kalooban po ng Panginoon. At kung wala po, at makipag-usap po sa ibang mga kapatiran din po. Kung wala, ayaw nila yung posisyon mo. Amen. Alright? So, ang tamang gagawin natin, kung wala ka pang kapalit, kasi, syempre, ikaw ang pinagkakatiwalaan sa posisyon mo na yun. So, ipag-pray mo yun sa Diyos, sabi mo si Pastor, pag hindi ka pinayagan mo, upigit. Maghintay ka ng kapalit. Honor yung paano sinasabi ng ating Pastor. Dahil alam naman yan, nakikita niyo yung paano maganda. Amen? Pero kung may kapalit talaga, buti ka naman sa kagad. Di ba to? Kasi alam naman ng Diyos na gusto rin ng Diyos na mag-express
mag-explore din tayo sa ibang bansa. At lalo-lalo na pag nasa ibang bansa kayo, huwag kayong makakalimot, magpagamit kayo sa Diyos. Kasi may mga nakita ako na pastor pa ito, nag-abroad. So, nag-abroad. So, nagpagamit din sila ng years. Pero dahil sa pagpapala nandoon sa abroad, in-operan sila ng magandang sakot. Alam niyo ba, naglalo na sila. Nakalimutan nila ang kukunin nila bilang pastor. Pinagpalit dollar sa pagiging pastor. So kung minsan, although alam naman ng Diyos yung mangyayari, kaya lang, binibigyan ka ng chance na makita mo ang sarili mo. Na itesting ka ng Diyos sa kabila ng binigyan ka ng pagpapala, ipagpapalit mo kaya ang Diyos or ang gawain niya. Kaya nasa atin yun. Kaya lang, ang kabayaran ang kaluluwa niya. Sinayang niya lahat ang paghihirap niya nung siya nandito sa Pilipinas, nagpagamit siya ng gusto, at nung siya naka-abroad, nagpagamit din siya doon, pero hindi nagtagal na wala din siya. Kaya nagkaroon siya ng kahinaan ng loob. Kaya kung mahinang kalooban mo dahil minsan hindi ka marunong maghawak ng mga pagpapala, nawawala. Kaya napakalungkot. Maraming pastor nangyayari ganun. Dahil nakapag-abroad, nagpagamit lang ng ilang taon, nagkaroon ng pera, pagpagawa ng bahay, naranasan lang ng mamasyal, may mga kotse, ang ganda ng bahay. Pero bakit nawala? Where's number 1 prayer? So, please, huwag nyo hayaan na mawala ang prayer sa buhay natin dahil napakahalagang prayer. Dahil pag nag-pray ka, lumalakas ang ating kalooban. Nawawala yung kahinaan natin. Amen? To God be the glory, shall we stand? So, good answer, Sister Amela. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. So, bago tayo magtapos, nantayin natin ang ating Panginoon. You deserve the glory. Glory.
daw, sinamahan mo po kami hanggang matapos ang gawain ito. And Brother Judah, where are you? Pwede ba mo mag-closing prayer? Praise God. Hallelujah. Pag sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Salamat, Panginoon Lord God. Sa gabing ito, Panginoon Lord Jesus, na nagkatipon-tipon muli, Panginoon, ang iyong mga anak. Salamat sa iyong presensya, Panginoon Lord God, na aming naramdaman sa gabing ito, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga dumalo, Panginoon Lord God, dahil pinuno mo ang bawat sa Panginoon, ang aming masisidlan, Panginoon Lord Jesus. At salamat, Panginoon Lord God, sa iyong mga ginamit sa gabing ito, Panginoon. Patuloy mo sila pagpalain, Lord God. Gamitin palalo sa iyong gawain, Panginoon. Yes, Lord, i-increase mo, Panginoon Lord God, ang kanilang mga potential, Panginoon Lord God. Yes. At patuloy mo silang gamitin, Panginoon Lord God, na may kagalakan sa kanilang mga puso, Panginoon Lord God. And gayon din po, Panginoon, sa iyong ginamit sa gabing ito, Sister Karina, Panginoon Lord God. Patuloy mo i-bless ang kanyang buhay, Panginoon Lord God. Naway patuloy mo siyang pagpalain, Lord God. Gayon din ang kanyang family, Panginoon Lord God, na may marami pang chance, Panginoon Lord God, na ibubuhos mo po sa kanilang buhay, Panginoon, na patuloy silang magpapagamit sa iyo, Panginoon Lord God. At sa tahanan na ito, Panginoon, na aming nagamit, Panginoon, bilang pagsisilungan, Panginoon, upang may bahagi ang iyong salita, Panginoon. Patuloy mong pagpalain, Lord God. And gayon din po, Panginoon, sa lahat ng dumalo, Panginoon, patuloy mo i-bless, Lord God, at ikaw siyang patuloy, Panginoon, na manguna sa bawat sasamin, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, sinasamba. Sa iyo lamang tanging pangalan sa Jesus. In Jesus' name, pray. Amen. Praise God. Bless you all. Thank you, Lord. Sa susunod na Bible study po natin, Sister. Strado kami nila. So, hopefully mag-dito ulit tayo next week. God willing, sana pray natin matuloy itong Bible. Bakala ko,